Nagbigay ng agarang pahayag ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na handa ang Amerika na makipagkasundo ng tigil putukan sa Iran at hindi na kailangan ng Tehran na pumirma ng anumang kasunduang pangkapayapaan sa Amerika para dito. Nagulat ang lahat pero nagpatuloy si Trump at sinabing aalis ang Estados Unidos mula gitnang silangan sa mga susunod na araw ngunit babalik kung kailangan. Dagdag pa niya, ang tigil putukan ay umano'y hiniling mismo ng mga Iranian na ayon sa kanya ay direktang nakikipag-usap siya sa kanila. Sabi ni Donald Trump, kahit walang kasunduang pangkapayapaan, panalo na ang Estados Unidos at kusang magkakawatak-watak ang Iran matapos ang digmaang ito. Paalala lang, 3 beses nagbigay ng ultimatum si Trump sa Iran at nagbantang wawasakin ito pero ngayon handa na lang siyang umalis. Pero may hindi nagtutugma rito dahil sa parehong oras, inihayad ng United Arab Emirates na handa silang magsimula ng sariling opensiba laban sa Iran para mabuksan muli ang Strait of Hormuz. At biglang nagising si Donald at sinabi niyang handa siyang ipagpatuloy ang pambobomba sa Iran kung hindi nila bubuksan ang nasabing Strait of Hormuz. Sa madaling salita, ngayon ay tatalakayin natin ito ng detalyado at ilalagay ang lahat sa ayos. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ng sama-sama ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, tradisyonal kong hihilingin na suportahan ninyo ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o pagiging sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. At maaari ninyong gawin ito sa dulo ng episode kung sa tingin ninyo ay naging interesante at kapaki-pakinabang para sa inyo ang episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pecky News, ang link ay nasa video description. Ngayon, tila nagbago ng mood si Donald Trump at sinabi niyang kaya ng Estados Unidos tapusin ang digmaan laban sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo kahit walang kasunduan sa Tehran. Narito ang kanyang sinabi. Agad natin itong gagawin tapos mabilis silang babagsak. Sa tingin ko, aalis tayo sa loob ng 2 hanggang 3 linggo dahil wala namang rason para magtagal pa rito. Kailangan ba ng diplomatikong solusyon para matapos ang labanan? Hindi sila kailangang pumasok sa kasunduan. Sandali, paano kung walang kasunduang pangkapayapaan? Paano matatapos ang digmaan kung walang kasunduan? Ipapaalala ko kung bakit ako nagdududa rito. Noong Marso 21, binigyan ni Donald Trump ng 48 oras ang Iran para buksan ang Strait of Hormuz at pumasok sa isang kasunduang pangkapayapaan. Sinabi niya na buburahin niya sa mapa ang Iran kung hindi ito mangyari. In-extend ni Donald Trump ang deadline ng 5 pang araw dahil hindi umubra ang 48 oras. Pagkalipas ng 5 araw, sinabi niyang palalawigin ang deadline ng 10 pang araw hanggang Abril 6. At nang lumipas na rin ang ikatlong deadline, basta lumabas na lang si Donald Trump at sinabi, heto, hindi na natin kailangan ng kahit anong kasunduan. At hindi na rin natin kailangan ang kipot ng Hormuz. Sabi niya, naabot na ng Estados Unidos ang mga layunin bago pa magsimula ang airstrike sa Iran at tinatapos na lang nila ang trabaho. Dagdag pa niya, hindi niya balak pabagsakin ang kasalukuyang rehimen sa bansa. Pero nangyari pa rin ito, si P. Nagpalit sila ng rehimen, ngunit hindi iyon ang layunin ko. Isa lang ang layunin ko, hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear at natupad ito. Ano ang nangyayari sa kipot ng Hormuz? Hindi namin balak makialam dyan. Wala kaming dahilan para makisangkot dyan. Kaya ng ibang bansa na dumiskate para sa sarili nila kung gustong kumuha ng langis o gas mula sa gitnang silangan. Sa sitwasyong ito, sinabi ng United Arab Emirates na handa silang magsagawa ng aksyong militar mag-isa. Himihikayat nila ang Estados Unidos, mga bansa sa Europa at Asia na bumuo ng koalisyon para puwersang buksan ang Strait of Hormuz gamit ang militar. Sinusubukan nilang ipasa sa UN Security Council ang resolusyong susuporta sa mga aksyong ito. Dahil dito, maaring unang bansa sa Persian Gulf ang Emirates na lantad na sasali sa digmaan. Ito ay napapakita ng malalalim na pagbabago sa kanilang estratehikong posisyon. Bakit kaya? Dahil matagal ang tumatanggap ng pinansyal na suporta ang Tehran mula sa Dubai na siyang komersyal na sentro ng United Arab Emirates. Ngayon, naniniwala ang mga taga-Emirates na tinuturing ng rehimeng Irani ang tunggalian bilang eksistensyal na laban at handa itong kaladkarin sa kapahamakan ang buong pandaigdigang elite. Ang Emirates ay mayroong medyo maliit ngunit makabagong hukbong dagat at handang gamitin ito sa operasyon laban sa Iran. Hinihikayat ng Emirates ang Estados Unidos na ituloy ang aksyong militar at sakupin ang mga isla sa kipot.
Kasama ang isla ng Abu Musa, ito ang pinakalayong isla mula sa baybayin ng Iran na matatagpuan sa labasan ng kipot ng Hormuz papuntang Persian Gulf. Gusto ko lang banggitin na matagal nang may inaangkin ng Emirates sa islang ito. At kung hindi ako nagkakamali, sinakop ng Iran ang isla ng Abu Musa at dalawang maliliit na kalapit na isla noong 1971. Simula noon, itinuturing ng Emirates na okupado ang mga teritoryong ito. Ano ang ginagawa ni Trump? Ayon kay Trump, nagpadala ng kahilingan para sa tigil putukan ang bagong pamunuan ng Iran sa Estados Unidos. Ayon sa kanya, ang pangunahing kondisyon para pumayag ang Washington ay ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz. At hanggat hindi nabubuksan ang mahalagang daluyan ng tubig na ito, ipagpapatuloy ng mga sundalong Amerikano, ayon mismo sa sinabi ni Trump, ang pagdurog sa Iran. O, gaya ng sinasabi nila, ibabalik ito sa panahon ng bato. Narito ang pahayag ni Trump. Ang bagong presidente ng rehimen ng Iran ay hindi gaanong radikal at mas matalino kumpara sa kanyang mga nauna. Katatapos lang niyang humiling sa Estados Unidos ng tigil putukan. Pag-aaralan namin ang alok na ito kapag ang kipot ng Hormuz ay naging bukas, malaya at nalinis na. Ngunit hindi rin klaro kung sino ang bagong presidente ng Iran na tinutukoy ni Trump. Sa Iran, isa lang ang presidente, si Pezeshkian, mukhang hindi siya napalitan. Sige na nga. At ang paradoha dito, ang pahayag na ito ni Trump ay lumabas kinabukasan matapos niyang ipahayag ang kagustuhan niyang tapusin agad ang operasyong Epicong Pot na tumatagal na ng 2 buwan. Tulad ng napag-alaman na natin, sinabi niya noong nakaraang araw na maaring matapos ang digmaan sa loob ng mga susunod na linggo nang walang nilagdaang kasunduan sa Tehran. Ngunit sinabi ni Pete Hegseth, kalihim ng depensa ng Estados Unidos, na hindi na inaalis ng Pentagon ang posibilidad ng paglusob sa lupa sa Iran at mukhang doon napapunta ang sitwasyon dahil nagdadala ng tropa ang Estados Unidos sa rehiyon. Samantala, tumataas ang mga futures sa mga index ng stock na Amerika dahil sa paywatig ni Pangulong Donald Trump na mabilis na pagtatapos ng digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa optimismo kagabi, naranasan ng Wall Street ang pinakamagandang sesyon nito sa halos 1 taon. Ang langis, gaya ng alam ninyo, ay bumaba at naging mas mababa sa $100 bawat bariles. At ito mismo ang layunin ng lahat ng mga magkakasalungat na pahayag ni Donald Trump. Dito ako maglalagay ng 3 tuldo. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampana at huwag kalimutang mag-like. Kung nais niyong suportahan ang YouTube channel na ito, maraming salamat. Pwede ninyong gawin ito gamit ang mga link at detalye sa video description. Mayroong iba't ibang mga plataforma doon. Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, mga detalye ng bangko, mga cryptocurrency at sponsorship sa YouTube. Pumili kayo ng kahit anong paraan na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Yon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.